Hello Caramelas, mabuhay! This is Gaisel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi chisera gaya ng iba. And welcome back to my YouTube channel. At syempre nakita naman ninyo yung napakagandang dito sa aking sa aking kaliwa. Mama Sambrosa, kamusta ang eksena? Kamusta ang feeling mo ngayon ng Miss Universe Philippines season na, anong pakiramdam na pageant season na at eto nag-uumpisa na ang bakbakan sa Miss Universe Philippines. Well, una sa lahat, kamusta kayong lahat? Na-miss ko kayo ng bongga-bongga. At eto syempre, busy tayo pa rin sa work. Alam niyo naman na nagwo-work ako. Kaya hindi ako visible sa mga guesting kasi talagang yung schedule ko, kung meron man akong ilalaan, doon na lang sa 3 channel ko, no? And then ayun, Yeah. so may mga Facebook pa akong pinapatakbo. Kaya ayun, doon talaga ako busy. Tapos bukod doon syempre sa work ko. And then ayan, syempre na-miss ko yung tsikahan namin ni Gaisel. Medyo matagal-tagal na rin kami talaga hindi nagtsitsikahan. And then finally ayan na, nakapag-guest na ako dito sa channel niya uli. Matagal-tagal na rin ako hindi ninyo nakikita dito sa channel. Hindi sa ayaw ko. Kasi alam niyo naman si Gaisel ay parang pa-imbornal, kaya naloloko ko sa kanya. Oo. So yun, pero syempre happy-happy naman ako kasi syempre nakikita naman natin na malusog yung kalusugan ngayon ni Gaisel, and then ayun naman ay lahat naman tayo gusto natin ganon. And then plus, ayun, so Miss Universe season na, Miss Universe Philippines, syempre I'm so happy. 51 candidates yung mga nagko-compete dito at lahat naman sila masasabi natin ay palaban. Medyo mahirap kumuha ng winners kasi syempre hindi natin alam kung ano magiging laro, eksena ng mga candidates dito dahil alam naman natin lahat sila ay talagang mga kabugera. So andyan dyan yung sa sinasabi nila, ay naku, mananalo dito si Pampanga, mananalo dito sila Union, mananalo dito si lahat na sila mananalo. Pero syempre malalaman natin yan sa coronation ng Miss Universe Philippines kung sino nga ba ang tatangkaling bagong Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At nandoon ako na parang I'm so excited, Jason, kasi syempre ang hirap na i-predict. Yes, at saka masaya tayo ngayon kasi bukod sa doang naglilitawan yung mga bagong face, mga fresh faces dito sa competition, kung hindi man manalo yung ibang girls na to, may pang ano pa tayo, may pang 2027, may 2028 kasi maraming potential na girls ang dapat na mapansin at makita natin dito para maging front runner din sila sa mga susunod na mga panahon. So, ang ating pag-uusapan ngayon sa press presentation, sa ano ba tawag dito, gel life nila, sa kanilang contract signing. Syempre may mga girls talaga na nagbigay sa atin ng magagandang aura, nagbibigay ng magandang potensyal, nag-o-offer ng kakaibang beauty, nag-o-offer ng mga kanilang mga galing, lalong-lalo na yung mga newbie. Palagay mo, Mama Sam, um, newbie or newbie or mga returnees ang magsa-shine sa dalawa? Okay, so syempre lahat na kasi alam niyo sa totoo lang, ito nga yung mahirap i-predict, kasi parang feeling ko puwede din naman yung newbies kasi sa mga newbies nakikita naman natin na very potential din naman sila, plus nandodoon na nakikita mo, oy hindi lang potential, may ganda din talaga, 'di ba? Pagdating naman dito sa Hmm. mga front runner, ito yung kakaibang front runner ngayong taon na 'to kung ikukumpara mo sa mga past front runner. Kasi 'di ba sinasabi nila, "Ay naku, noon nga yung mga front runner hindi naman nanalo-nalo," 'di ba? Parang newbies kaya pa rin talaga manalo. Possible naman 'yon. Pero don't underestimate kasi yung mga front runner ngayon kasi yung mga front runner ngayon, mga magagaling talaga sila pagdating sa Q&A. Tapos alam mo na magaling din yung mga styling nila, 'di ba? Parang hindi sila yung basta-basta lang front runner. Kumbaga ito yung mga front runner na alam mo may ibubuga talaga. Like example, Nico Bermeo, alam naman natin yan na wala pang talo sa mga nilalabanan niya. So baka dito matalo na siya. So yan. So, but umaasa pa din ako na kung hindi niya makukuha ang Miss Universe Philippines, I think, makukuha niya yung ibang crown, kaya hindi pa rin talo yan. Aha. And then, siyempre excited tayo sa pagbabalik ni tawag dito, yung pambato ng Taguig, 'di ba, si Bella Ismael. Kasi
To be honest, Yes. ang tagal na nating hinintay na gusto nating magbalik si Bella Ismael and then ngayon na nandirito siya. Ang tinitignan mo ngayon dito sa laro ni Bella Ismael, tamang timing ba yung pagpasok mo or maling timing ka, 'di ba? And then plus, Mm. titingnan mo din yung laro siyempre ng ibang candidates na katulad ni April Smith. Oo, si April Smith, siya na kaya ang mag-uuwi ng corona ngayon ng ibang crown na katulad ng supranational. Kasi 'di ba parang nagpadala na tayo sa Miss Eco na Black Beauty, Universe, and then what is next? Willing na ba ang Miss Universe Philippines na magpadala ng Black Beauty sa Miss Supranational? At eto na kaya si April Smith? Aha. And then sino pa ba? Siyempre nandiya-diyan pa yung mga ibang candidates katulad nila Union na galing sa ibang pageant, nagpunta dito sa Miss Universe Philippines. And then aabangan mo Miss Earth kaya ang mananalo ngayon from Miss Earth. Oho. Kasi 'di ba, lumabas si Liana Aduana and then yung posisyon na nakuha din ni Bea ay same din. Tama ba? Sa Miss Earth? Yes. Miss Water Oo. si Bea, Air si Eliana. Oh, Air si Iliana, okay. And then nandiyan diyan si Roxy, na alam mo yun na gano'n Water, din, ayan water water, din, 'di same sila ba? na Bea. Oo, Mm. so ngayon, sino ang makakakuha ng corona? Plus nandodoon sa excitement na juice na talagang orange, na talagang lahat naman sila ay palaban. And then si Imelda, ayan si Imelda nandiya-diyan din from Miss Earth Yes. din. So mga Miss Earth Beauty kaya ang magdo-dominant dito sa Miss Universe Philippines or bago, 'di ba? So yun, Binibini. hindi mo talaga alam, hindi mo talaga alam. And ayun yung abangan natin sa competition nila kasi ayun talaga yung nakaka-excite, 'di ba? Yes, correct ka diyan Mama Sam. So marami talagang exciting din. So ang next ko na tanong, mako-consider mo ba na this is the tallest candidate ever ng Miss Universe Philippines? Kasi meron tayong 6-footer with Pampanga, 5'11" ni La Union, 5'10" si Tarlac, si Nueva Ecija, si Sultan Kudarat, 5'10" din si Muntinlupa, 5'10" din si Summer Island, 5'9". Ang daming 5'9". So mako-consider mo ba ngayon is the tallest candidate ever at ano ang nakikita mo ng potential dito sa mga nagtatangkarang mga girls na ito na biglang sumibol sa sa Miss Universe Philippines? Okay, so Gaisel, maraming best na kasi ako para sa akin it's not about the taller or smallest candidates. So, hindi puwede yung mga small kasi maliliit sila, hindi mo po puwedeng sabihin na gano'n, Kung sino yung powerful, kung sino yung may kakayahan na i-represent ang bansa natin ng maayos, na katulad ng narating ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Hindi ako tumitingin, "Ay matangkad siya, panalo 'to kasi panalo yung height niya." No, marami na tayong kandidata na pinadala din naman sa mga beauty pageant na matatangkad din talaga. Pero aminin din naman natin wala naman nagawa yung tangkad nila para manalo sa competition, especially sa Miss Universe, 'di ba? So marami na tayong mga candidates na napadala din diyan na matatangkad, 5'11", kahit pa sabihin mo pa 6-footer, either Rupa Gutierrez sa Miss World, pero hindi naman nila naiuwi ang O Bianca corona. Manalo, 5'11", gano'n. Oo, 'di ba? So hindi mo masasabi na, matangkad siya, winner siya, ay may beauty siya, panalo siya. Hindi 'yun ang basihan ko para masabi ko na etong babaeng 'to, winner. Ang basihan ko yung nagpapakita ng orahan na maging reyna talaga. Yung reyna talaga mula sa galaw, mula sa pagsasalita, sa mga ipinapakitang ganda, ayos, pananamit, ayun talaga ang reyna para sa akin. And ayun yung parang dapat dalhin natin sa kompetisyon dahil ang labanan ay reyna. Hindi naman ang labanan dito ay patangkadan o paliitan. Yeah, ng bonggang-bongga. Yeah, thank you so much Mama San at dito na tayo sa ating topic. Ano ko lang si Mama San, tatanungin ko lang sa mga candidates na kung sino sa mga nabanggit ko mga candidates, kung sino yung ligwak sa corona or ligwak sa placement ng Miss Universe Philippines kasi napakarami talaga tatong mga girls na to na
medyo malakas at may potential. So, clear naman sa atin kung sino yung mga front runner, pero syempre tanungin pa natin ang Di Mama Sam, the queen of prediction, na bongga-bongga. So, kung ligwak or kabog lang ang eksena. So, Mama Grabe Sam, naman yung mag-input mo title ng Queen of Prediction, nakakaloka ka. Ano ako si Madam Aubrey? Kasi hindi nila alam, Mama Sam. Kasi yung iba nagpe-predict ng nakakaloka eh. Siyempre, nagmana tayo sa iyo, di ba, ng bonggang-bongga. Pero siyempre, mag-uumpisa na muna tayo dito kay Negros Oriental, Fatima Al-Suid, former Miss Earth 2016 Fire, na niligwak na ni Imelda's Wide Heart sa Miss Earth. So anong masasabi mo sa kanya? Kakabog ba or maliligwak? Feeling ko kakabog sa semifinals. Pero Ah, yung hanggang doon makukuha na? ng corona, hindi ko sigurado. Pero nandoon ako sa papasok yan. Yes, kay Negros Oriental. Next nating pupuntahan, Negros Occidental. Lagi silang magkatabi. Alex Colmenares, at talagang hindi siya ang kinoronahang Miss Universe Philippines Negros Island, pero siya ang ipinadala. So nakita naman natin yung potential niya na beautiful talaga si Alex Colmenares. So ano masasabi mo sa kanya, sa kanyang mga galawan ngayon since press presentation hanggang sa kasalukuyan, at lagi siyang nasa sponsor shoot ha, ng bonggang-bongga. Negros Occidental, ano masasabi mo sa kanya? Ligwak or kabog? Kabog. Bakit? May nakikita ka bang something sa kanya, Mama Sam, na pwede nating ma-surprise tayo? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi natin alam yung laro ng bawat isa. And then I think hindi naman natin alam kung ano yung pinaplano nila sa dulo. Eh kung ngayon pa lang nasusupresa na tayo kasi pumapasok siya sa mga sponsor, ano, di ba? Eh what if pa kaya kapag lumaban? So ibig sabihin, nakikitaan siya ng potential. And then I think, yes, pwede siyang kumabog. Yeah, ako din iniisip ko nga rin na, uy, may potential si Ate Girl kahit na medyo may pangalan na itong si Fatima Al-Suwed ng Negros Oriental, nakasabay din niya doon sa ano, sa pageant ng Miss Universe Philippines, Miss Universe Philippines Negros Island, eh may potential din talaga itong si ano, si Alex Colmenares. Next, kababayan ko. Galing Binibini 2013, galing Miss Earth 2016. After 10 years, nag-asawa at lahat nagkaanak. Kalibo Aklan. Aray ko. Emelda's Wide Heart. Kakabog ba? Kukuha ba to ng corona? Kasi isa talaga sa mga face card kung pagbabasihan, dahil uso ngayon ang face card, isa ta sa mga totoong face card na walang kamekos-mekos ang mukha. Emelda's Wide Heart, kakabog ba or maliligwa? I think si Imelda, natatakot ako para sa kanya. Why? I love her. Gusto ko yung beauty, gusto ko yung galing ng batang 'to. Pero parang feeling ko, parang natatakot ako baka maligwak siya. Iniisip mo Mami El Tocuyo siya? Feeling ko. Oh no! May gano'n Ano, akong ano maging sa kanya, maging yung parang Chanel Olive Thomas ba siya? Ganon? parang gano'n, oo, na parang parang, Oh my God! but I hope na hindi, Hindi pa naman ano, kumbaga hintayin pa natin yung prelims, oo. So, parang for now, parang Pero yung ano ni natatakot. Ate Girl, Ito yung ano ko, ay gusto ko siyang makarating sa dulo, gusto ko nga siya manalo, eh. Pero natatakot ako para sa kanya kasi baka mawala siya sa eksena. oh, yes, ako din. Ganon din yung nararamdaman ko. Kaya lang, gusto pa natin siya makitaan baga ng mga kailangan niyang ipasabog diyan at magpapansin. Siguro engagement siguro sa tao para ma-push pa siya doon sa corona baga or makapasok siya sa ano, sa kompetisyon. Next, Uy, eto bilisan mo marami baka ditong malobat ako. pinagdaanan. As in kagaya din ni ha? Kasi Ano Mama Sam? bilisan mo baka malobat ako. Ay, okay, okay. Next, marami ditong pinagdaanan. Iloilo City.
April Si Smith. Iloilo Kabog or ligwak? City, sino ba 'to? Sinong Iloilo? Si Zeta? Iloilo City, April Smith. Si Iloilo. Iloilo, Cebu City. Iloilo City siya eh. Province naman si Nicole Borromeo. Sabi mo Iloilo, 'di ba Cebu? Ay, sorry, Iloilo. Cesta Espinosa. Nababaliw ako. Iloilo City, Cesta Espinosa. Ano ba sasabi mo? Ano ba yan? Feeling ko kakabog. Oo, gawa ng personality Kakabog naman niya. si April Maganda yung Smith. personality, Ay, maganda yung si Cesta. pinapakita niya. Oo. So, feeling ko kakabog. Yes. Next is Cebu City. April Ayan, si Smith. Cebu City, si April Smith, depende. Pero parang feeling ko naman Bakit? kaya niya pumasok sa semifinals. So, parang feeling ko kakabog. Kasi maganda naman yung ano niya. I hope so. Parang feeling ko kasi ang daming magagaling, eh, oo. Pero I'm looking forward na sana makarating talaga siya sa next round, hanggang sa next round, hanggang sa next round. Eto namang si Nueva Ecija, Filipino Community of ano? Great Britain. Oh. Michelle Berchel. Kakabog ba to or maliligwak lang ng tuluyan? Hindi ko alam kung kakabog siya. Wala akong idea sa kanya, sa totoo lang. Ito, Muntinlupa, the Asia's Next Top Model Cycle 6 first runner-up, Adela May Marshall. Hindi ka naman Kakabog porket or sinabing first liligwak? runner Hindi ka naman sinabi porket first runner-up ka sa Miss Asia, winner ka na, 'di ba? So, may possible pa rin na maligwak. Kasi parang ngayon, parang ang feeling ko, sa sobrang dami ng magagaling. Pero kung top 15, I think kakabog. Pero yung sasabihin mo na, ay makakarating sa top 5, parang ngayon hindi ko pa siya nakikita. But I love her styling. So, parang feeling ko, pasok. Aha. Pasok sa banga. Next, eto, kilala na natin nung lahat. Miss Universe Philippines 2020 first runner-up, Bella Esmael. Kakabog or maliligwak? Siyempre kakabog yan. Kasi, yeah, ng bonggang-bongga. Hindi na Para sa, question yun. Aha. ayan, Hindi mo na hanggang lang top alam din kung 7. mananalo ng ano, hindi mo lang alam kung ano yung makukuha niya or mananalo ba siya Miss Universe Philippines. Ayun na lang yung aabangan mo sa kanya. Pero kakabog yan for sure. Ang pag-uusapan natin ang iyong kababayan, Bias, Laguna. Kakabog ba to or maliligwak? Kulang pa ba? Parang wala akong nakikita pa kasi yung eksena niya talaga na parang yung beauty, yes, oo, ando doon. Pero hindi ko pa siya nakikita na parang kakabog kasi parang feeling ko mas marami pang kakabog. Oo, yes. Mas maraming kakabog kaysa sa kanya. So, let's see na lang. Pero kasama sa lahat ng mga sponsorship eh. Next, Summer Island. One of the youngest dito contestant, Catherine Wardell. Kakabog. Halata naman, 'di ba? Ng bonggang-bongga. Baguio Correct. City, Ay, kabog na Roxy kabog. Reyes. Talagang wala na pag-uusapan yun kay Baguio City ng bonggang-bongga. Sultan Kabog na Kudarat. kabog. Kakabog. Kakabog lang. Makinarya, malakas yung Pero, makinarya nila, eh. yes, kung sa bagay. Kung makinarya ang labanan, winner. Tarlac. Anong Ah, masasabi mo kay Tarlac? kakabog. Para nag-isip ka ng bongga. Top Pag baka 15. ng dalawang isip ka kay Tarlac. Ng bongga. Mas napupulangan pa ako sa kanya. So, yun. Okay. Kailangan pang i-push. How about Cebu Correct. Province? Nicole Borromeo. Ay, kakabog yan. Diyos ko, yan pa ba? Talagang nandun, hindi na kailangan ng ebidensya at kakabog talaga siya. Oo. About Kakabog Pampanga. yan. Ay, kakabog din yan. In fairness. Talagang sure ba? Sure ba anong corona si Pampanga para sa'yo? Hindi naman ko sure na corona, pero parang feeling ko kakabog naman siya.
Yung parang Kakabog talaga. feeling ko kaya niya, oo, push pa more. Yeah. How about La Union? Oo naman, kabog na kabog. Pero para sa'yo, Mama Sam, if Convince ever na hindi niya makuha yung Miss Universe crown, puwede ba siya sa ibang mga crown? Kung para magugulat lang sa'yo. ako, magugulat ako. Puwede naman siya sa lahat ng crown, pero kasi parang parang ang iisipin mo dun, kaya ba binigay sa kanya halimbawa iko-Cosmo siya, 'pag binigay pa sa kanya yung Miss Cosmo, parang feeling mo ba dahil, tawag dito, yung gusto nilang manalo dun sa Miss Cosmo, yung gano'n. Pero kasi 'pag nilagay Mm. mo siya sa Miss Cosmo, parang 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 hindi fit doon sa kanya yung title na yun. Parang nakikita ko, kung universe yung ilalagay niya sa universe, mas malakas yung laban niya. 'Pag nilagay mo naman siya sa Hmm. supranational, hindi ko rin nakikita na mas malakas yung laban niya for supranational. Parang parang mismatch, oo. Mismatch. Yung Yes, yes. supranational, yung Miss Charm, yung Miss Cosmo, para sa level ng beauty na meron itong Na si meron siya. ano. Oo, parang feeling Mm. ko hindi rin siya magtatagumpay na mananalo dun sa mga pageant na ibibigay sa kanya kung hindi universe. Parang mismatch, parang para sa akin yung level ng standard ng beauty niya or ng personality niya, swak na swak for the universe lang. Yeah. So, I agree naman yun diyan. Ganun Pero ba Mama yung Sam, nararamdaman mo? oo, gano'n din yung nararamdaman ko sa kanya, eh. Kasi parang wala pa akong yung nandun pa rin siya sa tuktok, wala pa akong nakikitang girls na puwedeng mag-ano sa kanya, magligwak doon sa tuktok ng ano, nandito sa unahan kasi 'yan sa Corona, eh. Parang nauuna siya sa takbuhan, gano'n. Pero may Oo, humahabol. totoo. May Oo, humahabol ng parang bonggang-bongga. parang humahabol sila, pero parang ang hirap habulin kasi nga parang Mm. iba yung level ng standard ng Yes. beauty niya, yung Yes. pagkababae ba niya. So ngayon kapag nilagay mo siya sa ibang crowd, parang nandodoon ka ng sayang naman, parang parang rumble-rumble, yung parang, ay sayang. Parang ganito lang yan, si Anita sana nilagay niyo dun sa universe, sa ano, sa Reyna Hispano. Tapos si Michelle Arceo sana nilagay niyo dun sa ano, sa sa Grand. Asia Pacific. Parang gano'n nga yung eksena. So, Ah, sa lahat ng mga kinabog na ito, Mama Sam, puwede ko bang malaman ang iyong talagang yung pang-universe lang ha, huwag ka munang magtingin doon pang supra-supra, pang-universe, puwede ko bang malaman ang iyong top 5 na talagang nakikitaan mo na potentially na puwedeng kumabog sa Miss Universe? okay, so to be honest, medyo mahirap kasi pag-usapan kunin yung level ng top 5 ng Miss Universe, uli, Hmm. oo. So kung si Bea yung ipapanalo ninyo, parang ang laki ng chance natin na makuha yung corona ng Miss Universe and then possible na manalo. So, puwede niyang malagpasan yung narating ni Atisa, puwedeng marating niya yung narating ni Atisa, puwede pa niyang malagpasan kung kaya pa. So, yun, for now. And then, mas malapit tayo sa corona ng Miss Universe, I think, kung titignan lang nila si Philippines at kung ihahanda pa 'to lalo si Bea ng todo-todo. So, pagdating Mm. naman sa ibang candidates, ako dito sa Miss Universe Philippines, kung Miss Universe ang pinag-uusapan, hindi yung Miss Universe, I think bukod kay Bea, I think Nicole Borromeo, isa 'to sa mga puwedeng malapit talaga sa corona ng Miss Universe. Kasi yung eloquence, yung pagiging ano, alam mo kung paano lumaban si Nicole Borromeo, eh. But tinitignan ko kasi parang ang Miss Universe Philippines ba gusto ba natin magpadala ng galing sa Miss International uli? Kung si Atisa nga hindi Hmm. niya nga kung si Atisa nga yung inilaban natin na parang parang hindi naman nakuhang easy ni Atisa yung Miss Universe Philippines ng gano'n-gano'n lang, 'di ba? Nakadalawa Na pa sa siya. kabila ng ganda-ganda niya, sa kabila na first runner up siya sa Miss International, hindi gano'n kadali kay Atisa na makuha kaagad 'to. So, I think Mm. parang parang ang swerte ni Nicole Borromeo kung siya yung magiging Miss Universe Philippines ngayong taon na 'to. And then Yeah. pagdating naman kay Bella Ismael,
Gano'n din, oo. So, puwedeng masungkit ni Bella Ismael na hindi mo inaasahan yung corona ng Miss Universe Philippines, na hindi natin inaasahan. Parang parang bigla kang magugulat na parang, "Uy," oo. Pero deserve niya, oo. Tama ba yung Mm. sinabi ko? Parang parang Yes. inaasahan mo na madali na lang sa kanya yon kasi parang galing na siya sa first runner-up. Parang kung ilalagay mo naman siya sa second runner-up, parang, "Uy, nakakasad naman." So, parang puwedeng universe or first runner-up, gano'n, Ulit. Oh, gano'n ang bonggang-bongga, gano'n. nakakaloka. Tapos tapos si ano naman, si Pampanga, potential na maging Miss Universe Philippines din. Konting push pa, oo. Kasi medyo medyo mahirap kasi yung labanan. Hindi ko naman sinasabi na hindi niya kaya, kaya niya. Pero kailangan pang i-push pa ng konti-konti. Siya na rin naman ang nagsabi na hindi pa naman siya buo na 100%, pero nandodoon na papunta na siya doon. So, yon. So, puwede din talagang makuha niya 'to. And then bukod doon, ilan na ba yon? Apat, Si apat ano, na. Si Roxy Yes. possible din. Kasi si Roxy kasi very unique, very may beauty, may body, may brain, complete package, oo. So, sila yung nakikita ko na possible talaga na isa sa kanila puwedeng kumuha. But siyempre sa mga newbies hindi din natin alam baka mamaya magulat tayo, maibigay pala kay ganito, mabigay pala kay ganyan. But for now, I'm very strong doon sa mga nakikita ko na, I think kay La Union 'to. Yeah. Sila Union talaga yung klaro, sila Union para sa so far, sila Union yung klaro, sila Union yung nangunguna. So, kailangan mag-ingat at kailangan consistent hanggang sa dulo. Kasi nga, nabubutasan sila ng mga girls na ito na makakuha at naghahangad din na makuha yung ano, nung corona ng Miss Universe Philippines. So, ayun na guys, ang ating ligwak o kabog sa amin ni Mama Sam ng bonggang-bongga. Kasi kailangan na namin tapusin ito kasi ito lang talaga ang segment namin kung sino ba ang kabog at sino ang ligwak at kung sino ang top 5 ni Mama Sam. There you go. Maraming maraming salamat Mama Sam. And syempre, anong masasabi mo sa mga girls at sa mga fans ng mga girls na ito para sa pagtatapos ng ating live? Siyempre sa mga ibang followers na katulad ng may mga dinadala silang mga contestant, take it easy. Hindi naman porket sinabi ko, ay sila Union na ang mananalo, wala ng pag-asa yung kandidata mo. Of course, meron pa din. Hindi naman ako si Madam Auring na para sabihin ko lang na parang, "Oh, no, no, no." It's my opinion, oho. So, pero nirerespeto ko din kung ano yung opinion mo. Kung sa tingin mo mananalo yung candidates mo, kahit pa paulit-ulit ko sabihin sila Union ang mananalo, kung feeling mo malakas yung kandidato mo, wala kang dapat ika-worry. Uh-huh. Yes. So, Huwag just keep pa-threaten. praying for your candidates and then for the best for the Miss Universe Philippines. Ayun lang. So ako para sa akin, kung halimbawa, kung hindi manalo si Bea, di ibang candidates at the end of the story, maaari ko pa rin naman talagang ano kumbaga parang eh, at the end of the story, yung kandidata mo pa rin, kung halimbawa kandidata mo nanalo, siya pa rin yung susuportahan natin Ilalaban. 100%. Yes, kung sino-sino yung ano. Sa mga fans diyan, kalma lang, laban, suportahan ninyo ang inyong mga kandidata, botohan man 'yan or kung ano ang kailangan niyang support galing sa inyo, ibigay lang ninyo para maipanalo ang corona. So maraming maraming salamat Mama Sam and thank you sa pag-drop by mo sa aking YouTube channel. Matagal na ngang hindi ka dito nakapag-drop by pero thank you so much at may oras tayo ngayon sa collaboration. So, Thank you so nakakaloka. much din So sa'yo, grabe ka. yes, thank you Ayun. Mama Sam. Si ano na lang ngayon, ikaw at saka si RJ yung lagi kong nakaka-collab at saka si Ron ng bonggang-bongga. So maraming thank you. There you go guys, maraming salamat. Yan po ang aming segment ni Mama Sam, Ligwak or Kabog. So eto pa lang ha, assessment lang namin for this month. Maraming thank you sa inyo. Salamat sa support ha. Don't forget to support our YouTube channel at panoorin yung mga vlogs namin. Maraming salamat again. This has been Gaisel Ortega together with Mama Sambruzas. Paalam! Paalam. Thank you guys. Bye! Adios.